So bago tayo mag-pray, buksan po natin yung ating mga Bible sa Lucas chapter 9, verse 24. So isang verse lang tayo today, pero tingnan po natin yung buong context. Yan. So mula yan sa 23 hanggang 27. So sa Lucas chapter 9, verse 23 hanggang 27. Pero ang pagtutunan lamang po natin ng pansin yung verse 24. Ayan na. So kung nandiyan na po kayo, basahin ko rito. Sa verse 23, sabi rito, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 25, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan naman niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni naman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. At sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. So tayo po yumukot, manalangin. Panginoon, salamat sa araw po na to at salamat Lord sa mga awitan na tugtugan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Bagamat may mga hindi po kami kasama na kapatiran na yung iba malayo po yung kanilang lugar na pinanggalingan or yung iba po may mga baha na po sa mga lugar na kanilang dadaanan. At patuloy, dalangin namin, Panginoon, salamat sa bawat isa na narito at dalangin din namin ang patuloy na pag-iingat, proteksyon niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na naririto at gayon din nawala rito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, yung kapayapaan, yung pag-ibig, Panginoon, na kanilang maranasan sa araw po na to, Panginoon. Kahit may bagyo, Panginoon, iparanas niyo po sa amin, Lord, ang inyong kapayapaan at kapangyarihan. Lord, dalangin namin, humihingi po kami ng kahit sa maikling panahon o oras, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng magandang panahon, Panginoon, na alang-alang po sa inyong mga anak. Salamat, Lord, sa araw na to at sa pag-aaral namin ng inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, ang inyong pong pangungusap, pagkilos, at yung kalakasan, Lord, yung kakayanan na maisagawa namin ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, bigyan po natin ng palakpak ang ating pong Panginoon. Ayan, so ang pag-focusan lang po natin, Luke chapter 9 verse 24, ano po sabi dyan? Simple lang, no? Para siyang baliktaran lang. Kung sino man yung nagnanais magkaroon ng kanyang buhay ay mawawalan nito at ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tawag po natin dito, paradox. Alam mo yung paradox? Sabihin nyo ka paradox. Para po siyang contrasting idea, para siyang magkabaliktad, pero pag pinagsama mo or tinignan mo, may sense. Di ba, katulad dito, parang kapag binasa mo, sabi ni Lord, yung naghahangad daw na magkaroon ng buhay or magligtas ng kanyang buhay, mawawalan na. Tapos yung mawawalan ng kanyang buhay, para kay Lord, magkakamit. Di ba? Parang kumbaga parang sa mga pilosopo, sabi nila, ano ba ito? Kalokohan ba ito? Pero sa atin po, ang tawag po natin ito, paradox. Di ba? Kasi usually, halimbawa, may mga trahedya or may mga problema sa paligid natin, ano pa gagawin natin? Di ba? Ang unang gagawin natin, iligtas yung ating mga sarili. Halimbawa, umuulan na, tapos may lagnat ka na, may sakit ka, anong gagawin mo? Magpapaulan ka pa ba? Di ba? Siyempre, hindi na. Halimbawa, may rumaragas ang 10-wheeler truck dyan na mabilis, tapos nasa pedestrian ka, ano gagawin mo? Aantayin ba natin, tapos sabihin mo, welcome. Hindi naman, di ba? Kumbaga, yung iba nga, nagmamadali pa na tumawid or para makatawid ka agad. Kahit nga hindi nga 10-wheeler truck yun, minsan kahit mga motor lang, mga kotse, tapos biglang tumawid na sabihin, ay, kamote. Mga ganun kagad yung thinking natin, no? Pero kung titingnan natin, pag binasa natin tong sinasabi ni Lord, sabi rito, yung naghahangad ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at yung mawawalan ng kanyang buhay ay magkakamit nito. And pag tinignan niyo po ang Bible, napakarami po niyang passages, especially sa gospel, na paradox kung tatawagin na. Kasi may kita natin na parang magkasalungat, pero may sense. At the same time, pagdating kay Lord, nagbe-make sense talaga itong mga gantong bagay. So, kanina nabanggit ko yung word na tragedy. Alam niyo ba tragedy or trahedya? Ano ba naisip niyo pag trahedya? May kaguluhan, may distraction, sobrang lungkot. Minsan narinig natin yan sa balita, may trahedyang naganap, di ba? Kumbaga,
parang may malawakan or malaking kalungkutan na. Sa ano naman po, sa literature, ang tawag po nila dyan, sa mga story, tragedy, yung malungkot yung ending. Yung halimbawa, yung bidang babae tsaka bidang lalaki, hindi nagkatuluyan. Sayang, o kaya naman, namatay yung bida. Di ba? Kumbaga, tragedy ang tawag dyan. Alam niyo po kung ano po ang isa sa mga pinaka-tragedy, kung alam niyo po kung ano yung masakit na tragedy sa buhay ng isang tao. Tanongin niyo po ako ano. Actually, hindi yung yung magkaroon ng sakuna, hindi yung magkaroon ng magkaroon ng lindol. Naalala ko kasi kanina, parang may napanood akong video. Naalala niyo po yung tsunami noong 2011 yung sa Japan na. 'Di ba? Kasi yung biglang lumindol, tapos biglang nagkaroon ng tsunami. So sa iba ang tingin nila doon, trahedya 'yon. Kasi bakit? Kasi maraming namatay, maraming nasira. Kumbaga, nakakatakot yung sakuna. Tapos sa atin, sa bansa naman po natin, may tinatawag na the big one na kinakatakutan ng iba. Actually, kahit di mo antayin yung the big one, tingnan niyo po yearly, pagtungtong ng August, sunod-sunod yung bagyo. Kung hindi sunod-sunod yung bagyo, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Tapos may baha, andyan yung lulubugin yung mga lugar natin. So kumbaga, pwede natin sabihin trahedya. Pero sa buhay po ng isang tao, alam niyo po minsan, ang isang trahedya hindi po nagaganap kapag may sakuna na naganap or nangyari or na-aksidente. Minsan, alam niyo po, yung trahedya nangyayari sa buhay natin kapag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Lord para po sa atin. Naalala niyo minsan yung tanong ko, yung ano yung pinakamayamang lugar sa buong mundo? Sino nakakalala ng sagot doon? O may nagtataas sa likod, ano? Sementeryo? Uy, di ata yung sagot ko nun eh. Di ba, alam niyo po kung bakit sementeryo? Kasi sabi nung isang author, sa sementeryo daw, maraming magagaling na musician na hindi na nakatugtog. Maraming magagandang kanta na hindi na na-compose. Maraming mga sulat, maraming mga tula, or maraming mga kinabukasan or future na hindi na nangyari. Kasi alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi wala na yung tao. Diba? Kumbaga, nakaloko pa sabihin pero namatay na. Kaya sabi nila yung sementeryo daw yung pinakamayaman. Kasi bakit? Probably, baka meron doon future millionaire, tapos maagang namatay. Diba? Pwede ron na may magandang love story, di ba? Pero trahedya. Iba, inantay lang yung love life. Kaya talaga. Pero alam niyo po, yung pag-aaralan po natin yung umaga, Luke chapter 9 verse 24, nilagyan po natin ito ng title, The Value of Man's Life. Or yung halaga ng buhay ng isang tao. Sabihin niyo nga po, value. So, kung tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo po kaya, yung buhay ba natin, or yung sarili ba natin, may halaga or may kahalagahan, or may value? Diba? Kasi minsan, karamihan po sa atin, or yung iba po sa atin, nabubuhay lang para kumain, magtrabaho, tapos kinabukasan, tapos pag nag-cancel ng pasok, di ba, mag-aral, pag nag-cancel ng pasok, masaya. Kasi bakit? Walang pasok. Yung iba malungkot kasi walang baon. So mga nagtatrabaho, pag nasa government ka, pag walang pasok, bayad ka. Pagka sa private, kahit umulan bumagyo, kailangan nung pumasok. Kasi bakit? Kasi pag wala kang trabaho, wala kang sisweldohin. And alam niyo po, yung buhay po ng tao, meron po yung value, meron po yung halaga. And pag pinag-usapan po natin yung tungkol sa value, hindi lang yung basta importance. Kumbaga, meron tong mabigat na kahalagahan, meron siyang mabigat na importansya, meron siyang weight. May bigat po yung buhay natin. Now, siguro bago yan, tinan po natin yung background do. Pag tingnan niyo po yung chapter 9, maganda po yung chapter 9 kasi bakit? Pag binasa niyo po yung yung context niya, sinimulan po ni Lord dyan nung pinadala niya yung kanyang mga 12 apostles, pinakilala dyan, tapos parang pinuri na curious si King Herod kay Jesus. Sabi niya, sino ba tong Kristo na to? Kasi nung dumating si John the Baptist, yung mga tao pupunta sa kanya kahit nasa ilang sila. Tapos ngayon, merong isang panibagong tao na naman na lumalabas. Tapos lahat ng tao pupunta rin sa kanya kasi bakit? Kinikilala nila to bilang propeta, bilang Mesaya, tapos nagpapagaling siya. Tapos after niyan, pag binasa niyo yung verse 10 doon sa chapter 9, nagpakain si Lord ng 5,000 katao. So imagine niyo kung gaano karami yung 5,000 tao na yon. At sinabi ng Bible, hindi lang 5,000 tao na kabuuan. Yung binilang doon, nung time na yun, puro lalaki.
So imagine niyo paano pa yung may mga asawa doon, yung may mga anak, even yung mga bata. Tapos, pag tinuloy niyo po sa baba, ito yung pinakilala ni Lord, ay ni Peter kung sino si Lord. Kumbaga, tinatanong, para sa'yo, Pedro, sino ako? Sabi ni Peter, no, ikaw po ang Kristo, ikaw po ang anak ng Diyos na buhay. So, napakaganda ng confession ni Peter. No? Tapos, after neto, biglang sinabi ni Lord na, mamamatay na siya, malapit na siyang mamatay. Kumbaga parang trahedya. No? Kasi during nung time ng mga apostol, pag nawala si Lord, parang mawawala na rin yung ginagawa nila. Parang mawawala na rin yung movement nila. Makikita niyo yan after ng crucifixion ni Jesus. After nun, lahat ng mga disciples, ano nangyari sa kanila? Mga nagsilisawa na. So sabi nga nung John chapter 21, di ba si Pedro bumalik saan? Sa pangingisda. Tapos yung mga alagad that time, naglisawa na. Pero, nung nabuhay si Lord at muling nagpakita sa kanila, doon lang nila naintindihan na ito pala lahat ng bagay na yun. Tapos after nyan, ito yung sinabi ni Lord, yung passage natin. Then pag tingnan nyo, after na ito yung transfiguration, yung pumunta sila doon sa isang bundok, tapos nakita nila ng 3 disciples, si John, si James, tapos si Peter, yung si Prophet Elijah, tapos si Moses. So kung makikita natin, no, dito sa passage na to, maraming nangyayari. At the same time, may kita natin na dito pinakita ni Lord or sinasabi ni Lord sa kanyang mga alagad, paano ba magiging alagad ko? Ano ba yung halaga ng isang pagiging tagasunod ni Kristo? Hindi lang ba sa mananampalataya, no? Mag-iba po yung mananampalataya sa sumusunod kay Jesus. And mamaya, titinan natin yan. At kung titinan po ninyo, itong passage na to, binanggit yan sa Matthew chapter 16, verse 24 to 28, at verse 34, sa Mark chapter 8, verse 34 hanggang 38. Tapos sa Luke chapter 9, verse 23 hanggang 27. Alam niyo po ganito, sa Bible, kapag ang isang bagay pinapaulit-ulit po, mahalaga. Diba? Halimbawa po, bigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa sa mga kabataan, inutusan ka ng nanay mo. Sabi, nak, pakilinis nga itong kusina. Tapos, syempre ikaw, nawilig, hindi ko alam kung ano ginagawa. Pwedeng naglalaro ka sa cellphone or kung may pinagkakabalan ka, gumagawa ka ng assignment. Yung unang utos, kalmado pa yan. Di ba? Parang nakikiusap pa yan. Hindi mo ginawa. Bumalik yung parents mo na nakita yung kusina, marumi. Naka, pakihugasan nga to. Maririnig mo, medyo parang may konting inis na. Pag hindi mo sinunod, yung pangatlong beses, galit na yan. Di ba totoo? At may kita ninyo, no, sa mga buhay natin, especially sa bahay natin, kapag yung isang bagay paulit-ulit na sinasabi, importante siya. Tama At ganoon din po sa Bible, kapag ang isang salita or isang thought, isang concept, yung mga passages, inuulit-ulit siya, ibig sabihin, napakahalaga po ng bagay na to. And take note, no, ilang beses sinabi sa Matthew, sa Mark, tapos sa Luke. Itong mga passage na to, paulit-ulit na binabanggit. Yes, may pinagkaiba sa context, may pinagkaiba sa background, pero yung pinaka-thought niya, nung narinig nila to kay Jesus, isa lang siguro ilan lang yung depende lang sa point of view nila, no? Pero may kita natin na pare-parehas lang. Tapos yung passage natin dito sa verse 24, sabi nito, kung sino man yung nagnanais magkaroon ng kanyang buhay, mawawalan nito, ilang beses din pong ginamit yan sa Bible. At alam niyo po yung word na life dyan, yung buhay, magkakaroon ng buhay, hindi, sabi po dyan, sa original translation or sa original language, yung buhay po dyan, hindi po siya tumutukoy doon sa life and death situation. Kumbaga parang buhay ngayon, present life, tapos after nyan, yung eternal life. Hindi po. Ang tinutukoy po na buhay dyan ay yung buhay po natin ngayon. Kaya pag chinek nyo po yung context, sino ang kausap ni Lord dyan? Mga tao ba? Lahat ba ng mga hindi ba mananampalataya? Ang kasama niya po dyan, ang kinakausap niya po dyan, mga mananampalataya. Mga believers. Kung kayo po ay nananampalataya kay Jesus at kayo ay tagasunod niya at gusto niyong sumunod sa Kanya, ikaw yung kinakausap nito. So sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayong umaga. Para sa'yo, ayan na naman si Kuya Jello. Hindi, kung titingnan niyo po, no? At ito paano, tandaan niyo po, no, lahat ng mananampalataya, darating at darating ang time, no, after ng lahat ng bagay na to, haharap po tayo kay Kristo. At sabi, lagi niyo po maririnig yun, no? Lagi po namin tinuturo, tayo pong mga tao, dalawang hukuman po yung haharapin natin. Una, yung tinatawag nating white throne judgment. Ano po yun? Yun po yung hukuman sa harap ng Diyos.
At lahat ng tao, sa lahat ng panahon, haharap sa Diyos. Sabi doon sa Revelation chapter 20 or 21, sabi doon, nakita ni John yung malaking trono. Tapos nakita niya lahat ng mga tao na nabuhay, lahat ng mga sikat, marangal, mayayaman, haharap sa trono na yon. Tapos bubuksan yung aklat ng buhay at lahat ng mga aklat. At ano doon titingnan? Titingnan kung yung mga tao ba na to, nakalagay ba yung pangalan nila sa aklat ng buhay? At ano yung isang aklat? Yung isang aklat, nakalagay doon lahat ng bagay na ginagawa natin. At lahat yon ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Hindi ka magte-take ng typical na exam. Kumbaga, titingnan natin, yung una ba, yung pangalan mo nakalagay sa aklat ng buhay. Pangalawa, kung wala, ano yung maidadahilan mo sa harapan ng Diyos para sabihin na makasama ka sa kanyang piling or sa langit, sa kanyang presensya. At the same time, kung ikaw naman ay mananampalataya, hindi ka pa rin ligtas. Dadaan ka saan? Sa hukuman ni Kristo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10, lahat tayo dadaan sa hukuman ni Kristo at titingnan lahat ng bagay na ginawa natin mula nung nakakilala tayo. Titingnan ko ano yung ginawa mo, ano yung intentions ng mga ginawa mo, ano yung motive ng mga bagay na ginawa mo. Basahin ko lang dito, sabi rito sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Wala po dyan. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what it is due for what he has done in the body, whether good or evil. So sabi ron, lahat ng ginawa natin, whether masama man yan or mabuti, lahat yan ihaharap natin saan? Sa hukuman ni Kristo. So topikin niyo po ulit yung katabi mo na yan. Sabihin mo, mag-ready ka. Kasi bukod po sa magiging mensahe natin, maging handa po tayo, ano yung mga bagay na ginagawa natin mula nung nakakilala tayo kay Lord. Kung kino-confess natin na si Kristo yung Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, sinasabi natin na nampalataya tayo sa Kanya, ano po yung ginagawa natin ngayon? Kung nakikinig po kayo, maganda. Kung nagbabasa kayo ng Bible, maganda. Kung nanalangin kayo, maganda. Kung nagsiserve kayo, maganda. Pero, hindi lang po doon natatapos yung buhay natin. Una po, pinakaunang puntos, point 1 po natin, sabi rito, whatever we want to gain, we will lose eventually. Ano man daw po na gusto nating angkinin, makuha, makamtan, sabi diyan, someday or probably biglaan na lang, paminsan-minsan, bigla itong mawawala. Hindi niyo ba napansin na minsan, pag may gusto kang gawin na hindi mo magawa, or may gusto kang ma-achieve, hindi nangyayari sa'yo. Sino po nakaka-experience ng ganun? Halimbawa, for example, ako po, ang pangarap ko po talaga mag-engineer o kaya mag-architect. Pero hanggang ngayon po, architectural lang, tsaka engineer-engineeran lang. Di ba, minsan may mga ganun po sa atin, may pangarap kang gusto mong gawin, pero hindi nangyari. Ito yung course na gusto mo, ito yung work na gusto mo, hindi nangyari sa'yo. Diba? Kung yun po yung nangyari sa inyo or yun yung talaga yung pangarap mo, mas maganda. Diba? Yung iba po, sabi nila, yung iba po, hindi daw po, yung ibang tao, hindi daw po nag-aartista, yung iba nagpapastor po. Kaya wag kayong magtaka sa nasa harapan ninyo. Di joke lang yun. Pero kung titinan po ninyo, hindi lahat ng bagay na gusto natin, na-achieve natin. Kaya may tatawag tayong pangarap eh. Pero dito, binibigyan tayo ng warning ng Bible na hindi lahat ng bagay ay makukuha natin. At sabi nga rito, kung ano man yung minsan yung gusto nating kuhanin, gawin, magkaroon, minsan, nawawala pa. Bibigyan tayo ng isang example. Naalala niyo yung parable of the sower, yung talinghaga ng mga hasik. Di ba, ano sabi ni Lord doon? Di ba, sabi niya, minsan may isang mga hasik na naghagis. Ano to, yung image to ng isang magsasaka, nagtatanim. Naghasik ng binhi sa bukid, may nahasikan siya doon sa daan, sa mabato, tapos sa dawagan, tapos sa matabang lupa. Tapos, after nung passage po na yan, in-explain ni Lord, anong ibig sabihin nun? Yung mga nasa bato daw po, ay nasa daan daw po, nung nahasik yung binhi doon, yung salita ng Diyos, nung nahasik doon sa daan, ano nangyari? Dumaan daw po yung ibon, tapos kinuha, tapos nawala, or yung iba namatay po yung binhi. So sabi doon, yun po yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, tapos naagaw kagad ng kaaway. Yung mga tao naman daw, yung mga nasa mabatong lupa naman daw po, nung umaraw, nung uminit, hindi na lumalim yung ugat. Kaya nangyari, natuyo, tapos namatay.
Tapos yung pangatlo, yung pumunta dun sa mga dawag or sa mga matinik, sa madamong lugar, ano nangyari? Nung tumubo yung damo, tumubo rin yung binhi, yung halaman, parehas silang tumubo. Tapos ano nangyari? Kalaunan, sinakal ng damo yung binhi. Tapos, nung pinakahuli, sabi doon, yung mga binhi na naitanim sa matabang lupa, nahasik sa matabang lupa, natanim, tapos, tawag ron, wala tuloy ako, natanim, tapos lumago, di ba, kumaga nagkaroon ng maraming bunga. And alam niyo po minsan, yung buhay po natin bilang mga Kristiyano, no, para tayo katulad ng mga binhi na natanim sa dawagan. Sa Luke chapter 8, verse 14, ano po sabi dyan? Ang lupang may matitinik na damo, English ba talaga? Tama, Tagalog pala, sorry. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Kayamanan, kalayawan sa mundong ito, kaya hindi sila lumago at namunga. Tapikin mo dyan, katabi mo na yan. So, parang ikaw to minsan na. Tignan nyo, sabi rito, no, yung mga natanim daw po dun sa matitinig na damo or sa mga damuhan na, ano sabi doon? Ngunit sa katagalan, sabi rin mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Cares of life. Tapos sabi rin, kayamanan, wealth, at sabi doon, kalayawan sa mundong ito, kaya hindi sila lumago at hindi sila namunga. E dala niyo po ito yung sasabi ko kanina, no? Minsan, kung ano yung bagay na gusto nating gawin, ang gusto nating ma-achieve, hindi natin magawa. And minsan, kahit gusto nating sumunod kay Lord, hindi rin tayo makasunod. Kasi bakit? Kasi ang dami nating iniisip. Ang dami nating gustong gawin, ang dami nating pangarap, pero hindi naman mangyari. Kaya ano nangyayari? Minsan, kaya alam niyo po, dati nagiging biro, Pastor, pag-pray niyo nga kami kasi kailangan namin ng trabaho. Tapos di pinag-pray ni Pastor. Nung nagkaroon ng trabaho, nawala na sa church. Kasi bakit? Kasi maganda yung trabaho eh. May pasok na linggo, maganda yung sahod. Kumbaga, totoo yun, especially yung mga nasa business sa food, pinakamabentang araw talaga linggo. Sabado at linggo kasi weekdays nandiyan yung mga tao. Kumbaga temptation tukso eh. Na ang mangyayari, dahil kailangan kong kumita, dahil may pangangailangan ako, uunahin ko muna to. Kumbaga yun, sabi yan, mga alalahanin sa buhay, kayamanan, at sabi doon, kalayawan. And alam niyo po, minsan, yung image po ng apat na uri ng lupa na to, tayo pong mga Kristiyano. Pero hindi na natin yan. Next time na lang natin i-elaborate yan. At sabi nga rito, yung totoong value daw po, the true value of life is not in this world. Kumbaga, wala rito sa buhay. Tingnan niyo po, balikan po natin yung verse 25 hanggang 26. Sa English version, sabi rito, for what does it profit a man if he gains the whole world and losses or forfeit himself? For whoever is ashamed of me and of my words of him, will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels? Tingnan po natin yung verse 25. Ano sabi sa verse 25? Anong mapapala ng tao kung makuha man niya yung buong mundo or mapasa kanya man yung buong sanlibutan, pero mapapahamak naman po yung kanyang kaluluwa? Diyan, minsan naisip niyo na ba yun? Minsan lagi ko tinatanong, especially sa Matimboy. Sabi ko, paano kaya kung maibigay, magkaroon tayo ng lahat ng pangangailangan natin? Halimbawa, sabi natin, sino ba magandang tanong dito? Ano ba kailangan mo sa buhay? Halimbawa, sino ba rito? Si Gerson, ano ba kailangan mo sa buhay? Makatapos. Nako, delikado ka. Di ba? Ang gusto natin, di ba? Tama naman, kailangan nating magtrabaho, kailangan nating kumita, kailangan po nating mag-aral. Kailangan nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin kasi kailangan natin. Pero, after nun, or mas higit pa doon, paano kung pag binigay pa ni Lord lahat ng kailangan natin, magiging satisfied na ba tayo? Pagka nagkaroon ka ba ng magandang trabaho, nagkaroon ka ba ng magandang pamilya, maayos sa pamilya, bumait yung mga anak mo, or kahit yung asawa po ninyo, kapag nakamtan ninyo lahat ng bagay na gusto ninyo, mga kayamanan sa mundo na to, sa palagay nyo ba magiging masaya kayo? Tanungin ko po kayo, or tanungin nyo po yung mga sarili nyo, pag nakamtan nyo lahat, magiging masaya ba kayo? Ma-achieve nyo ba? Magiging kontento na ba kayo sa mga bagay na meron kayo? Kahit magkaroon kayo ng 10 million o kahit 1 billion sa mga bank account po ninyo na ipon ninyo, magiging masaya na kaya kayo?
Siguro po tanungin niyo po yung sarili niyo no, kung magiging masaya na kayo or magiging kontento na kayo. Kasi bakit? Tingnan niyo po yung isang parable sa Luke chapter 12. After naman nito, no, yung talinghaga ng isang hangal na mayaman. Bakit? Pag binasa niyo po yung context niyan, yung passage sa mga unang verses, sabi diyan may isa daw pong mayaman na anong ginawa niya? So sabi niya, nakita niya yung kamalig niya or yung imbakan niya, yung ipunan niya ng kanyang mga ani. Sabi niya, puno na tong kamalig ko na to. Ang gagawin ko, magsisirain ko to, tapos maglalagay ako ng panibago na mas malaki pa doon sa dati. Tapos sabi niya, at titingnan ko, at after nun, ano sabi ng Bible? Tingnan po natin dito sa passage natin sa Luke chapter 12, verse 20 hanggang 21. Sabi rito, no, after niyang 19, after niyang magawa yung gusto niyang gawin, pagkagawa niya ng panibagong kamalig or ng ipunan, ang sabi ng 19, pagkatapos isasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Tapos ano sabi sa verse 20, ano sabi ni Lord? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitan ng sino mga nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman or mahirap naman sa harapan ng Diyos. Kung titignan po natin itong kwento na to, no, basic na buhay po ng isang tao to. Kasi bakit? Tama naman, no? Kung puno na yung kamalig mo, puno na yung meron ka, ang ginawa nung mayaman na to, di ba, nagpagawa siya ng panibago. Bakit? Para may panibago siya paglalagyan. Pero alam niyo po, ito yung nakakalungkot na parang trahedya sa kanya, trahedya sa buhay natin eh. Minsan ipon tayo ng ipon, minsan gawa tayo ng gawa, trabaho tayo ng trabaho, or minsan yung mga katulad ko po, no, mga nagpupuyat para lang matapos yung tinatrabaho ninyo or yung mga ginagawa ninyo. Pero saan pupunta? Di ba minsan nagtatrabaho ka, magkakasakit ka, yung naipon mo saan pupunta? Sa sakit. Kaya nga yung iba, pinapayo ngayon sa mga financial advisor, sabi nila, kailangan meron kang emergency fund. Bakit? Para pa nagkasakit ka, meron kang makukuhang pera. Pero alam niyo po, sa totoo lang, reality, hindi naman po lahat sa atin may emergency fund eh. Sino po may emergency fund sa inyo? Ako po, emergency lang, pero walang fund. Di ba, karamihan po sa atin, emergency lang eh. Di ba, pag kailangan, di natin alam kung saan tayo dudukot ng pera, saan tayo kukuha. Pero buti na lang po na sa biyaya ng Diyos, may ilang kapatiran na nakakagawa nun. Pero titingnan natin, hindi lahat. Di ba, dito nga, itong mayaman nga na to, sabi niya, puno na yung kabila ko, doon naman ako sa kabilang maglalagay, papagawa ko ng panibago para mas marami kong maipon. Tapos ano sabi ng Diyos sa kanya? Diba, sa gabi rin to, mamamatay ka na. Para saan pa yung mga bagay na inipon mo kung mamamatay ka rin naman pala kinabukasan? Diba? Alam niyo po, yun po yung trahedya sa buhay, isang trahedya sa buhay ng isang tao. Tapos sabi ng Ecclesiastes chapter 6 verse 7, tinan niyo po, sabi rito, nagtatrabaho ang tao para may makain, pero hindi pa rin siya nasisiyahan. Sa English po, sabi rito, all the toil of man is for his mouth, para sa ating pagkain, yet his appetite is not satisfied. Diba? Imagine niyo po yun, no? At totoo yung sinasabi ng Bible. Diba, actually, sinari ko na rin ito kahapon sa praise and worship. Diba, imagine niyo, tsaka nung prayer meeting, imagine niyo, student to, sa ating mga nag-aaral. Nag-aaral po ako, sa ating nag-aaral. Anong purpose or anong goal mo para mag-aaral ka? Gumraduate. Kung ikaw ay nag-elementary, after mo gumraduate ng elementary, ano next? High school. After mo mag-high school, ano next? College. After mo ng college, ano next? Yung iba magtatrabaho, yung iba magmamasteral, yung iba kukuha ng certification, di ba? For the longest time ng buhay mo, magtatrabaho ka hanggang mamatay ka. After yung iba mangangarap mag-business, yung iba mangangarap mag-asawa, yung iba mangangarap po magkaroon ng bahay, lupa, kotse, lahat ng bagay na meron po tayo. Masama ba? Hindi. Kasi kailangan, as long as kailangan natin. Pero tingnan niyo po yung buhay ng tao. Parang wala siyang katapusan na pag nanasa dun sa mga bagay na gusto pa niyang ma-achieve. Tama. Hindi naman po pwede sabihin niyo sa akin na, di sige kuya, elementary ako, pag-graduate ko ng elementary, hindi na ako mag-aaral. Hindi po gano'n, no? Kailangan po ninyong mag-aral. Halimbawa, ganito, nagtatrabaho ka sa isang
minimum wage po ng Bulacan, no, ang naalala ko kasi before, 8,000 eh. Di ko alam kung tumaas na ngayon, no? 8K. Yung iba po nakikipagsapalaran saan? Sa Manila. Para bakit? Para tumaas yung sweldo, yung kita. Pwedeng tumaas ng 12,000. After tumaas ng 12,000, magtatrabaho ka, lilipat ka ng panibagong company. Ano next? Para kumita ka ng mas malaki, para maging 15,000, 20,000. Nakikita niyo yung buhay ng tao. Kailangan natin lagi mag-achieve ng isang bagay para ma-achieve natin yung kailangan natin. Kailangan palaki ng palaki. At habang lumalaki yung kailangan natin, lumalaki din yung kailangan nating trabahuin. At di niyo po ba nakikitang nakakapagod yun? Halimbawa, may bahay ka na, gusto mo pa ng isang bahay. Di ba, halimbawa, may business ka, gusto mo pa mag-business. Tama naman eh. Maganda naman yung purpose, maganda naman yung kailangan natin i-achieve. Pero hindi ba nakakapagod yung buhay ng isang tao na ang lagi lang nating tuon o lagi lang nating tinitingnan o ang gusto lang natin ay yung mga bagay patungkol para lang sa sarili natin? Naiisip niyo po, nai-imagine niyo po, na-visualize niyo po. I think siguro sa mga parents po, yung iba nare-realize na kasi alam ko po, dumaan na po kayo sa maraming suliranin sa buhay. Pero tingnan po ninyo, no, yung tao, kahit anong mangyari sa kanya, walang satisfaction. Walang, okay na ako, masaya na ako, walang contentment. And alam niyo po, no, madalas, kung ano yung mga bagay na gusto nating ma-achieve, yan din yung mawawala kaagad. May kilala ba kayong tao na nasa kanya na lahat? Wala pa, no? Kahit si Daniel Padilla, siya yung kumanta na nasa iyo na yung lahat, wala pa rin sa kanya lahat eh. Di ba? O sabi ng iba, pogi lang nasa kanya eh. Pero yung kayamanan, yung pera, di ba? Isipin niyo po, alam ko isa sa pinakamayaman na tao ngayon si Elon Musk, tama ba, di ba? Pero tingnan niyo si Elon Musk, anong ginagawa niya? Invest pa rin siya ng invest sa mga bagay na kailangan niyang invest, di ba? Nagpapataas pa rin siya ng value, nagpapataas pa rin siya ng net worth. Kumbaga, kung titignan po ninyo, no, meron kayang tao na nakuha niya na lahat. Nasa kanya na yung kapugian, nasa kanya na yung kayamanan, di ba? Nasa kanya na yung bahay. Si Ryan. Tuturo si Ryan. Di ba, isipin po ninyo, no? Kaya tinatanong ko, di ba, tatanungin ko po kay Kinang tanong ko kanina, kung makukuha niyo ba lahat, nasa inyo na po ang lahat, magiging kontento na po ba kayo sa buhay ninyo? Di ba? At yung Bible po yung nagpapatotoo na kahit makuha natin lahat ng bagay, never tayo masasatisfy sa mga bagay na meron po tayo. Kasi alam niyo po kung bakit. Tingnan niyo po yung sabi ng 1 John chapter 2. Alam niyo po, napakaganda ng patotoo ng Bible eh. Lalo na rito, no? Sabi rito, for all that is in the world, tama ba English? For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Tignan niyo po, ano yung tatlong bagay na binanggit dyan? Desires of the flesh, desires of the eyes, and the pride of life. Lahat po ng tao sa buong mundo, probably, yung iba rin po sa atin, at some point, meron tayong gusto na magpo-fall sa tatlong bagay na to. The desires of the flesh, mga bagay na masarap, kailangan natin, nahahawakan natin, na-achieve natin. The desires of the eyes, mga bagay na nakikita natin na parang masarap magkaroon, masarap maranasan, parang ma-enjoy ko kapag nagkaroon ako ng bagay na yan. And yung pride of life, mga bagay na meron tayo na ipinagmamalaki natin sa buhay natin. Unang tanong ko po, masama ba yung mga bagay na yan? As long as, para sa akin, as long as kailangan natin. Pero, kailan natin masasabi na yung isang bagay ay sobra na dun sa kailangan natin. Siguro, dun papasok yung word na kagustuhan ko or gusto mo. Halimbawa po, simple lang, may asawa ka, tapos gusto mo pa ng isang asawa, di ba? Kumbaga, mali na yun eh. Di ba, hindi na dapat yun eh. Sabi ng Bible, bawal din yun, di ba? Halimbawa, may trabaho ka, sa iba gumagawa po yun, especially mga freelance, may isa lang trabaho, may dalawa pang trabaho, may dalawang client, tapos may 3 pa, may 5 pa. Tapos minsan sabi, dahil gusto ko pang magkaroon ng mas maraming client, magpapaalam muna ako kay Pastor. Pastor, di muna ako makaka-attend kasi masyado akong busy sa buhay ko. So I think, medyo hindi na rin maganda yun. Halimbawa, sa mga nag-aaral, kailangan kong tapusin yung thesis ko, yung capstone ko, kailangan ko tapusin lahat ng lecture ko, hindi po muna ako makaka-attend. So I think, medyo kasobrahan na rin yun.
Di ba, kumbaga, kailan natin masasabi na yung isang bagay ay sobra na or masyado ng greedy para sa atin? Kapag sobra na dun sa pangangailangan natin. Kung lahat ng bagay na ginagawa natin ay para na lamang sa kagustuhan natin. At yung sabi ng Bible, ang lahat ng ino-offer ng mundo na to, magaganda, masarap, at pwede mong ipagmalaki. Tapos tingnan niyo po yung verse 6, sabi na sa verse 17. And the world is passing away along with its desire. Maglalaho daw po ang mundo kasama ng lahat ng bagay na yan. But whoever does the will of God abides forever. Di ba nakikita niyo po, sabi dun, yung desires ng flesh, yung desires ng eyes, even yung pride of life, lahat yan mawawala. Lahat ng bagay sa mundo na to maglalaho. Lahat ng meron tayo sa mundo na to mawawala. Di ba, especially lalo na pag namatay ka, minsan nga nakakarinig ako ng mga kwento yung mga magkakamag-anak nag-aaway-away sa lupa. Di ba, nakakalungkot eh. Trahedya yun eh. Kasi bakit? Paano kung ang matira na lang sa lupa, 1 square meter? Di ba, paano mo tatayuan ng bahay? Di ba, paano ka matutulog doon? Paano ka titira doon? Di ba, minsan yung kayamanan, pinag-aaway-awayan pa, kailangan paghatian. Minsan may mga ganun yung mga Christians, no? Nung nawala yung pinaka-founder, nawala yung pinaka-provider ng mga bumili ng mga ari-arian, yung mga naiwan, nag-aaway-away, nagtatalo-talo. Nakakalungkot. Trahedya. At sabi rito, no, lahat daw po ng bagay sa mundo na to maglalaho. Pero yung mga gustong sumunod sa Diyos at yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, ano sabi dyan? Will abide forever. Pangalawang punto po, pinakahuli po natin yung point. Sabi rito, kung kanina, whatever we want to gain, we will lose eventually. Sabi rito, whatever we lose for Christ's sake, we will gain. Kumbaga, ano man pong bagay na mawala sa atin, para kay Kristo, alang-alang kay Kristo, magkakaroon po tayo. Pag binalikan po natin yung passage natin sa verse 24b, sa English version po, ang sabi rito, but whoever loses his life for my sake will save it. At ang totoong kahulugan po ng buhay, at yung true meaning of life is following Christ. Sabihin mo sa katabi mo, ang totoong kahulugan ng buhay, sige sabihin niyo, ang totoong kahulugan ng buhay ay sumunod kay Kristo. Alam niyo po, wala na po kayong ibang makikitang purpose or meaningful na purpose ang buhay ninyo kundi yung sumunod kay Lord. Pumunta po kahit po yung ibang religion. Ano po ang encouragement ng ibang religion? Gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan. Probably. No? Possible. Baka pag namatay ka, naalala ko kasi isang religion sabi nila, kailangan maging mabait ka na tao. Bakit daw? Para pag namatay ka, nakaipon ka ng maraming mabubuting gawa, hindi ka magiging ipis pagka namatay ka. No? Hindi totoo po yun. Totoo, hindi nakakatawa yun. Talagang paniniwala nila yun. Sabi ko, grabe naman. Kaya yung ibang religion na sinasamba nila yung ipis, sinasamba nila yung daga. Kasi bakit? Sabi nila, probably kasi dating tao to Siguro sobrang sama nito, naging ganito yung kalalagayan niya. And kung ganun po yung pananampalataya natin, alam niyo po, para sa akin nakakalungkot. Parang walang kabuluhan na. Pero tingnan po ninyo yung pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Meron tayong pag-asa na tinitingnan in the future. Si Lord dumating na 2,000 years ago na matay sa krus upang akuin, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ano sabi niya? Pagkamatay niya, siya yung sa ikatlong araw, siya yung muling nabuhay, umakit sa langit at nangako siya. Ano sabi niya? Muli siyang babalik. At lahat ng bagay sa mundo na to, lahat ng kahirapan, pagod, pagdurusa, pagdating ng Panginoon, pagdating ng huling panahon, pagbalik ni Lord, lahat yun, lilipas, mawawala. Di ba, tingnan niyo po yung pag-asa na meron tayo. Iba naniniwala yung reincarnation. Para ako hindi ko ma-imagine yan Sabi nung yung sa Japan po kasi nire-romanticize nila yun Nare-reincarnate daw po sa ibang mundo. Tapos mas maganda na raw yung buhay doon. Actually, hindi po Siguro kung gagawin ng Diyos, meron pang ibang mundo na pupuntahan natin. Sa palagay ko po, yung mundo na yun magulo din. Tanong sa akin, bakit? Kasi nandun yung katabi mo Di ba? Nandun yung tao At tayo pong mga tao, magulo po tayo Puno tayo ng kasalanan, puno tayo ng mga kagustuhan na para sa sarili natin. At siguro kung gagawa sila ng panibagong mundo na may tao doon, magulo ulit yung mundo na yun. Kasi bakit? Tayo magulo Minsan nga, di ba, sa loob lang ng church, magulo tayo. Minsan, alam mo, kanina, especially kahapon, nagtatalo yung isip ninyo, attend ba ako o hindi? Sana mag-announce si pastor, cancel yung pananambahan ngayong umaga. Di ba?
Antay ko tumila yung ulan. Kaso hanggang Lunes pa daw bago tumila yung ulan. Hindi ka na makaka-attend. Di ba, alam niyo po, minsan, hindi po natin kailangan, kailangan lang po natin sumunod sa Panginoon. At yung mga bagay na ginagawa po natin, even yung pananampalataya po natin, ito lang po para sa akin, sa nakikita ko, ito yung isa sa mga bagay na may purpose. May katapusan, may pag-asa. Yung iba po parang paulit-ulit lang eh. Kayo po ba gusto niyo pag namatay kayo, mabubuhay kayo ulit, pero sa ibang bansa naman Pero ganoon pa rin yung mundo. Di ba? Ganoon pa rin yung gobyerno, ganoon pa rin lahat. Di ba? Parang nakakalungkot. Nakakadismay ang mabuhay bilang tao. Buti na lang may pag-asa tayo. At yung pag-asa natin na kay Kristo. Tama Palakpakan po natin si Lord. Tuloy natin to, Sabi dito sa verse 23, ito yung commandment ni Lord. Sabi doon, and He said to all, sa lahat po, maging sa kanyang mga disciple, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Alam niyo po, isa po sa nakita kong iba sa passage na to, yung pangalawa, take up his cross daily. Lahat po ng passage, pare-parehas halos. Pero ito po yung nakita ko. Probably iba siguro yung pagkakarinig ni Luke nung time sinusulat niya to. Tignan mo, sabi ni Lord, take up his cross daily. Deny himself. Ano yung deny himself? Itakwil yung kanyang sarili. I-deny natin lahat ng rights, even yung mga desires na meron tayo para kay Lord. At sabi doon, take up his cross. Ano yung cross? Image to, or larawan ito ng sakripisyo na ginawa ni Kristo. Na bilang mga tagasunod niya, tayo din, dadalhin natin yung ating krus, mamamatay tayo sa ating mga sarili. Ano sabi diyan? Minsan, isang beses sa isang buwan, isang beses sa isang linggo, minsan sa isang buhay mo. Diba hindi naman? Sabi diyan, take up his cross, kailan daw? Daily. And follow me. And alam niyo po, isa po yan sa makikita ninyo na dapat nating maging buhay bilang mga Kristiyano. And alam niyo po, napakahirap i-deny nung sarili natin. Napakahirap i-deny nung mga gusto natin. Napakahirap mag-sacrifice kay Lord. Kahapon naging tanong ko, ano ba yung kaya mong i-sacrifice para kay Lord? So buti na lang lahat sila sumagot. Kaya sabi ko, bahala kayo, kay Lord kayo sumagot, hindi sa akin. Kasi bakit? Kasi pag sinabi natin na kailangan, gusto ko lahat i-sacrifice ko sa Panginoon. Ano yung lahat na yun? Oras mo, panahon mo, lakas mo, even minsan financial resources mo, minsan tulog mo, minsan comfort mo, lahat ng bagay na meron ka, na kung gusto natin i-sacrifice, gusto natin sumunod kay Lord, kailangan nating ibigay sa Panginoon. And alam niyo po, ito po yung pinaka-napakaganda sa pangako ng Lord. Actually, hindi nga siya pangako utos siya Kung susunod tayo, ibibigay natin lahat para sa Panginoon, sabi doon, magkakaroon tayo ng buhay. At yung buhay na tinutukoy ko rito kanina, hindi lang buhay after neto. Kahit yung nandirito ka pa, alam mo na kung para saan ka. At the same time, may purpose ka. Hindi yung para lang, sige, okay nang ginagawa ko to, okay nang nakakasurvive ako. Hindi po ganun yung purpose ng buhay natin . Di ba, hindi po tayo nasa commercial ng Nescafe. Na para kanino ka nabubuhay. Para kanino ka bumabangon. Di ba, tapos after na, matutulog ka na. Sabi ng iba, minsan nga, puyat pa nga kami, wala kaming tulog . Di ba, pero isipin ninyo, kung walang purpose, walang meaning yung buhay natin, kahit si Paul sinabi niya, ngayong pananampalataya natin kung walang purpose, walang meaning, lahat to walang kabuluhan na. And sabi niya, ako yung pinakakawawa sa lahat. Tayo yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi bakit? Nananampalataya tayo, naniniwala tayo sa bagay na hindi naman pala totoo. Pero alam niyo po, ang Bible, even yung history, actually even yung science, archaeology, geology, lahat ng may ology sa dulo, lahat po yung pinapatunayan na totoo ang Diyos at totoo po ang Bible. Kaya po yung pag-asa natin na totoo, buhay, mapagkakatiwalaan. At tinan niyo po, yung example ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 8. Alam niyo, lagi po ako namamangha dito na sana ito rin po yung maging laman ng puso natin or maging desire natin. Sabi rito, at hindi lang iyan, yung mga bagay na sinabi na doon sa unahan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo. Jesus na aking Panginoon, itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Or sabi doon, yung surpassing knowledge of knowing Christ. Imagine niyo si Paul, kung ikukumpara natin siya sa
isang tao sa panahon natin ngayon, probably isa siya sa mga successful na tao. Kasi meron siyang degree, meron siyang trabaho, may pinagkakakitaan siya. I think madiskarte siya. At the same time, religious din siyang tao, maka-Diyos din siya. Siguro pwede rin sabihin, nasa kanya na yung lahat. No? Pero hindi naman siguro finances. Ano? Pero kung titignan nyo, ano sabi niya? Hindi lang lahat ng mga bagay na binagay sa una. Sabi niya, kung iahambing daw yung pagkakilala niya kay Kristo, tapos yung mga bagay na meron siya, ano daw turing niya? Parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Ganun po yung pagtingin ni Pablo kay Lord. Pinakamaganda sa lahat ng bagay. Pinakakarapat dapat naisin sa lahat ng bagay. Naalala niyo po yung parable ng mga nawawalang mga bagay. Alam ko nasa Bible po yun eh. Halimbawa, yung nawawalang tupa. Di ba, nung iiwanan yung 99 na tupa. Kung may 100 daw po, iiwanan yung 99 para hanapin yung isa. Meron doon kung may nawawalang barya daw po. Oh. Di ba? Hahanapin niya yung nag-iisang barya na yun. Para lang makita. 'Di ba? Siguro sabi mo, paano pag piso lang yan, hahanapin ko ba yan? Biro ng iba. Hindi mabubuo yung 100 kung wala kang piso. kaya bisa biroan yan eh. Siguro hahanapin nila yung piso na yan. Hindi eh. Pero sabi ng Bible, yung kaharian daw po ng Diyos, parang katulad nun. Yung isang tao na nakahanap ng kayamanan, 'di ba? Binenta niya lahat sa isang lupain, binenta niya lahat ng meron siya para mabili lang yung isang lote na yon na may kayamanan na natagpuan niya. Nawa po, ganun din po yung pagkakilala natin kay Lord. Ganun din po yung meron sa pananampalataya natin. Hindi naman natin nire-request na iwanan lahat eh. Di ba? Wala naman pong nagsabi sa atin na kailangan natin iwanan lahat. Hindi ka na umuwi sa bahay nyo, iwanan mo yung pamilya mo, di ba? Iwanan mo yung pag-aaral. Hindi naman ganun eh. Minsan, it takes some sacrifice, some comfort ng buhay natin para sumunod kay Lord. Minsan, oras lang, minsan panahon lang, minsan 2 hours lang, 3 hours lang ng pananambahan, minsan 1 hour lang ng pagbabasa ng Bible. Hindi naman kinukuha ni Lord lahat sa atin. At the same time, hindi naman hinihingi rin ni Lord sa atin eh. Pero, kung iutos ng Panginoon, willing po ba kayong ibigay lahat para sa Panginoon? Yun po yung tanong ko sa inyo. Willing ba kayong ibigay sa Panginoon lahat ng bagay? Kasi bakit alam niyo po, ang pinakamahalaga pong relasyon na meron tayo sa mundo na to, una po, relasyon po natin kay Lord. Wala na po pinakamahalagang bagay doon. Actually, yung passage natin, pag tingnan niyo po sa ibang verses, naalala ko yung shinare ko nung Miyerkules, ano sabi doon? Kung sino man daw po yung mas mahal yung kanyang magulang, kaysa kay Lord, sabi din hindi dapat kay Lord. Sabi ni Lord, akala niyo ba nagdala ako ng kapayapaan? Sabi niya, ang dala ko ay tabak para pag-away-awayin daw yung mga magkakamag-anak, yung mga pamilya. Hindi naman totally kailangan mong labanan yung kapamilya mo eh. Hindi mo naman kailangan awayin yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kuya mo, ate mo. Hindi naman ganun yung tinutukoy ng Bible eh. Ang pinakamahalagang relasyon na meron po tayo sa mundo na to, yung family natin. Tama ah. Sino po hindi mahal sa inyo yung pamilya nyo? Buti naman, wala Kala ko yung magtataas ng kamay. Di ba lahat naman tayo mahal yung pamilya natin? Mahal niyo po yung magulang ninyo. Tama po kabataan. Kahit minsan, lagi kayo pinaglilinis ng bahay. Mga magulang, mahal niyo po yung mga anak niyo. Mahal niyo po yung pamilya niyo. Tama ah. At yun po yung pinakamahalagang relasyon natin sa mundo. Pero bakit sinabi ng Bible kung mas iibigin natin yung mga bagay, yung pamilya natin, hindi tayo dapat kay Lord. Kung anumang pong bagay na mas mahal natin, kahit pamilya po natin na mas mahal natin kay Lord, ang tawag po ng Bible doon ay idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Whether pwedeng family yan, pwedeng pera yan, pwedeng ari-arian yan, pwedeng education yan. Lahat po ng bagay na mas mahal natin at mas gusto nating ma-achieve, kaysa kay Lord, ang tawag po ng Bible doon ay idolatry. Kaya sabi ni Lord, kung gusto niyong sumunod sa Kanya at gusto niyong manampalataya sa Kanya, gusto niyong maging alagad niya, kailangan mas mahal niyo si Lord kaysa sa lahat ng bagay na to. No? Huwag niyo po sasabihin sabi kasi ni Kuya Jello, okay lang daw mag-away-away sa pamilya. Hindi ko po sinabi yun. Ang sinasabi ko po, kung mas mahal natin yung mga relationship natin sa mundo na to, kaysa kay Lord, nanganganib po tayo na baka iba na yung gusto natin. Minsan, yung iba, mas pinipiling isuko yung relasyon natin sa Panginoon kaysa sa mga bagay na meron tayo. So kayo na po nakakaalam ng bagay na yun. Hindi ko na kailangang i-pinpoint.
Pero, dito po may kita natin, no, bilang mga gustong sumunod or bilang mga alagad ni Kristo, willing ba tayong i-deny yung ating sarili? Gusto ba natin pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya? Kasi alam niyo po, no, sabi ng Matthew chapter 20, verse 20, ito sabi rito, even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. At paborito pong title ni Lord sa kanyang sarili yan, Son of Man, anak ng tao. Sabi, even yung ating Panginoong Hesus, hindi siya pumunta rito para paglingkuran. Pumunta siya para maglingkod. At makikita niyo yan, John chapter 13. Di ba nung hinugasan ni Lord yung paa ng kanyang mga disipulo, sabi niya, gagawin ko to sa inyo, kaya kailangan nyo rin gawin. Si Peter nga, medyo nakakatawa sa part na yun, kaya sabi niya, Lord, hindi lang yung paa ko, hugasan mo na rin yung buong pagkatao ko. Pero sabi ni Lord, hindi nalinis ka na eh. Ang kailangan na lang linisin yung paa natin eh. Yung mga bagay na nagagawa natin araw-araw, mga kasalanan natin, mga pagkakamali, pagkukulang natin. And makikita natin dito, sabi doon, and to give His life as a ransom for many. Bilang katubusan saan? Sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kahit siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya yung nag-create ng lahat ng bagay, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung ating pong Panginoong Hesus, pumunta rito sa lupa, hindi para paglingkuran. So sino tayo? Para mag-desire ng mga magandang bagay para lang sa ating sarili. Kung ang ating Panginoon nga hindi niya pinili na paglingkuran kundi maglingkod, tayo rin po And sabi ng Luke chapter 19 verse 20, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Sabi ng kahit si Lord, hindi lang siya bumaba rito para maglingkod, bumaba rin siya rito para hanapin at iligtas yung mga naliligaw. Tatapigin niyo po yung katabi niyo na yan. Alam ko minsan ganyan ka. Diba minsan ganyan tayo eh. Minsan gusto nating paglingkuran, pero pag pinarealize natin, Lord, wait lang, yung Panginoon nga natin, masusunod niya maglingkod eh. Minsan, naghahanap tayo ng mga bagay na gusto natin at nawawala tayo in the process. Pero si Lord, ang hinahanap niya tayo. Naalala ko yung kwento nung lost sheep. Sabi doon, minsan pagka iniisip mo, parang nakakatawang tingnan, hinanap nung pastol yung nag-iisang nawawalang tupa. Meron naman siyang 99, bakit niya kailangan hanapin yun? Pero minsan, pag inisip niya ng mas maigi, pag na-realize mo na ikaw pala yung lost sheep, doon mo marirealize, doon mo ma-appreciate kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Di ba kanina kinakanta natin eh. Di ba yung buhay natin para sa Panginoon, maglilingkod tayo para sa Kanya. Alam niyo po, mahirap gawin yung mga bagay na yon kung hindi talaga natin nare-realize kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Lord para sa atin. Never mong maiisip mag-serve sa Panginoon. Never mong maiisip ma-appreciate yung pag-ibig ng Panginoon hanggat hindi natin nakikita kung gaano tayo naligaw, kung gaano tayo kamakasalanan, kung bakit kinakailangan pa na yung anak ng Diyos na nasa kalangitan, na nasa trono ng Diyos, bumaba para iligtas tayo. Minsan hindi natin na-appreciate yun eh. Minsan natataken for granted natin yung mga biyaya ng Panginoon, yung mga bagay na meron tayo. Kasi bakit? Hindi natin nare-realize kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Kung gaano kahalaga yung dugo ni Kristo na ipinantubos at ibinayad para sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, minsan yun po hindi natin nare-realize. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nare-realize natin kung gaano kahalaga yung sakripisyo na ginawa ni Kristo, yung sinabi dun sa verse 23, magagawa natin kagad yun eh. Diba? Hindi man agad-agad, pero sisikapin natin na, Lord, kahit yung mga gusto ko na to, ibibigay ko ito para sa'yo. Lord, yung mga bagay na kailangan ko para sa akin, ibibigay ko muna sa'yo. Alam niyo po yung isa sa warning sa passage na to, warning siya para sa mga tao na self-serving tsaka self-indulgent. Ano yun? Yung mga tao na ang gusto lang natin ay yung mga bagay na nasa paligid natin, mapunta lang sa atin. Kumbaga kung ang gusto lang natin para sa iyo, kung ang tingin mo ang church para sa iyo, ang worship para sa iyo, ang pagsiserve para sa iyo, ang lahat ng bagay para sa iyo, warning to para sa iyo. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, hindi siya ikaw yung paglilingkuran. Hindi ikaw yung sikat, hindi ikaw yung bida. Mas madalas ikaw pa yung magsasakripisyo, mas madalas ikaw pa yung magtitiis, mas madalas ikaw pa yung mawawalan. Pero sabi rito, kung ano man po yung mawala tayo, mawala sa atin para kay Kristo, magkakaroon tayo. Lagi ko pong sinasabi ito, lagi kong kinakutoy, sinabi ni Oswald Chamber sa isang devotional book niya, tinan po ninyo,
Dahil ko tinatanong, kayo ba willing ba kayo maging basahan na? Masabi yan, doormat na. Tinan po ninyo, ano? It is one thing to follow God's way of service if you are regarded as a hero. Sabi niya, isang bagay yun, no? Mas madaling sumunod sa Panginoon kapag ang tingin natin sa sarili natin, hero. Parang ikaw yung kailangan, ikaw yung pag wala ka, hindi kompleto. Pag wala ka, hindi masisave yung isang bagay na problema. Sabi niya, it is one thing to follow God's way of service if you are regarded as a hero. Pag ikaw yung sikat, ikaw yung magaling, yes, madaling sumunod sa Panginoon. Pero sabi rito, but quite another thing, if the road marked out for you by God requires becoming a doormat under other people's feet. Kung ikaw yung kailangan, ikaw yung sikat, ikaw nasa yun, sabi ko kanina, nasa yun na ang lahat, maganda yun. Pero paano ko ang binigay sa iyo ng Diyos ay maging doormat? Hindi naman literal na doormat, ano? Pero ikaw yung minsan magsasakripisyo, minsan madudumihan, minsan magagamit. Halimbawa, yung basahan po natin ngayon, ano, yung iba basa kasi sumasapo ng tubig. Minsan basa, parang katulad sa ulan. Di ba? Kailangan nung magsakripisyo. Paano kung yun po yung binigay sa atin ng Panginoon? Willing pa rin ba tayong sumunod sa Kanya? Gagawin pa rin ba natin yung mga bagay na pinapagawa ni Lord? Or, Lord, hands up muna ako. Tsaka na lang, sa susunod na lang. So I think, doon tayo nagkakaroon ng challenge. Doon magkakaroon na, ano ba yung mas pinapahalagahan natin? Sarili natin, kagustuhan natin, o yung mangyayari sa atin? At pinakahuli na lang po, dito po tayo mag-end. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 17, sabi ni Paul, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Sabi ni Paul, kahit daw ibuhos siya, parang sacrificial drink offering. Kahit ibuhos niya yung kanyang sarili, sabi niya, nagagalak ako na gawin to para sa inyo. Alam niyo po minsan, lalo na po sa panahon natin ngayon, ang pagiging Kristiyano hindi po mahirap. Sino po agree sa akin? Hindi mahirap maging Kristiyano sa bansa po natin. Bakit? Minsan pupunta ka lang ng church. Makikinig na sa sermon. Minsan yung katabi po natin natutulog pa. No? Minsan inaantok pa tayo. Minsan mainit. Buti po sa atin ngayon, naka-aircon sa biyaya ni Lord. Paano kung mainit? Di ba minsan may initan ka lang ng konti, aatin ka lang. Nakapanood ako minsan ng video sa Nigeria. Yung church nila wala nang bubong. Tapos yung church nila, yung lapag nila, walang tiles. Lupa lang. Tapos wala silang instrument, wala silang kagamitan. Sila lang. Tapos sabi ng isang pastor pa doon, napapagod na raw sila kasi araw-araw doon sila naglilibing ng Kristiyano na kapatid nila. Alam niyo po, minsan yun yung natitaken for granted natin bilang mga Pilipino sa pananampalataya po natin. Kasi napakadali pong sumamba sa panahon natin Napaka-komportable sumamba sa atin. Kapag walang aircon ng church, minsan ayaw na natin. Kapag mainit, ayaw na natin. Pag umulan, bumagyo, minsan parang ang hirap pumunta sa church. Diba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, diba? Tapikin niyo po yung katabi niyo na yan. Buti na lang nandito yan. Pero di naman din natin pwedeng husgahan yung mga wala. Kasi paano kung baha nga sila, paano kung nalubog sila, paano kung hindi sila pinayagan. Diba? Pero alam niyo po, kung yung ginagawa natin, alam natin na mas nag-extra mile tayo, mas nagsasacrifice tayo para sa Panginoon, mas nakakalugod kay Lord yun. Mas makikita sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Di ba sa China, though yung may Christianity ron na legal, karamihan pa rin ng churches doon nasa ilalim ng lupa, underground church. Bakit? Kasi pag nalaman nila na Kristiyano ka, papatayin ka. Hulihin ka ng government. Ganon din sa India. Nalala niyo minsan yung kwento ko rito, si Nokseng, yung pinanggalingan ng kanta na I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Di ba minsan ang sarap kantahin kinakanta lang natin Pero yung story behind that, ano nangyari? Namatay si Nokseng, pati yung family niya. Kasi bakit? Doon sa pananampalataya na meron siya. Tinan po ninyo yung mga first disciples, yung mga apostle, ano nangyari sa kanila? Diba si Paul, sabi niya sa patotoo niya sa Bible, minsan 3 araw siyang nakasalaot, palutang-lutang. Ilang beses siyang muntikang mamatay, ilang beses siyang hinuli, binugbog, kinulong, pero buhay pa rin siya. Ang ending ng buhay niya, pinugutan siya ng ulo sa Roma. Si Peter, kung hindi ako nagkakamali, pinako sa krus na pabaliktad. Diba? Si James, isa sa mga unang namatay, pinugutan din ang ulo. Sabi nga nila, ang pinaka-normal lang doon na namatay, si John Kasi bakit? Siya lang naman, kasi tumanda siya
pinatapos siya sa isa ng Patmos, tapos nung namatay na yung emperor, bumalik na siya. Pero ano nangyari kay John? Di ba, dilagay siya sa malaking kawali, tapos tinry siyang gawin, pinrito, fried chicken. Pero, ano nangyari? After na, nabuhay siya, tapos, inatapon siya. Alam niyo po, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano na nauna sa atin, hindi po naging smooth yung buhay nila. Hindi po naging masaya yung paglilingkod nila hindi naging masaya yung pagsunod po nila sa Panginoon. Tayo po minsan, konting effort lang, konting sacrifice lang, hirap na tayo. Pero sobrang komportable po ng buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano. Kung ikukumpara po natin sa ibang Kristiyano sa buong mundo. And sana po, hindi natin i-taken for granted yun. Hindi ko rin sinasabing lusungin niyo yung bagyo mamaya, o yung ulan. Hindi eh. Minsan, choice mo lang kung susunod ka ba o hindi. Aatin ka ba o hindi. Mananampalataya ka ba or hindi. Magsaserve ka ba or hindi. Yun lang naman yung nire-require sa atin ng Panginoon eh. At hindi yun lang. Kasi bakit? Kasi kung yun lang, sana lahat po tayo nagawa na natin. Pero minsan, mahirap kasi bakit? Sa sarili pa natin, ang dami nating problema. Minsan, marami tayong gusto or probably, meron po sa ating mga nasaktan, natisod, ayoko na. Titigil na ako. Alam niyo po, yung buhay po natin bilang Kristiyano, kung ibibigay po natin sa Panginoon, worth it po lahat ng bagay. Worth it po. Kahit even yung buhay natin, worth it. Kasi may purpose, may katapusan po lahat ng bagay na to. Tayo pong lahat ay tumayo, and i-close po natin to sa prayer. Huling bagay na lang po na i-remind ko po sa inyo. Pagdating po dito sa passage na to, hindi po ito pakiusap ni Lord. Sabi niya, kung sino yung gustong sumunod sa akin, kailangan niyang gawin to. Yung greatest commandment, yung greatest commission, yung Matthew 28, hindi po siya suggestion. Yun ay commission, yun ay utos. At lahat ng gustong sumunod sa Panginoon, kailangan po nating sumunod. Nagre-require po yun ng obedience at sacrifice. Actually, minsan kahit tanggalin mo yung sacrifice, kailangan lang natin madalas obedience. Mas kinalulugdan ng Lord yung pagsunod. Tayo po ba gusto nating sumunod or hindi? At katulad na lagi ko po sinasabi sa inyo, nasa sa inyo po yun. Hindi ko kayo pipilitin, hindi namin kayo pipilitin. Pero kung gusto po nating sumunod sa Panginoon, gusto nating maglingkod sa Panginoon, gusto nating manampalataya kay Lord, nasa inyo po yun. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. At kung meron po sa atin dito, alam niyo po sa sarili ninyo na minsan matigas yung ulo natin, may mga pagkakamali tayo na nagagawa o hindi natin nasusunod talaga si Lord. Sabihin po natin sa puso natin, sabihin niyo kay Lord, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Minsan din or madalas, kung mas pinipili natin yung comfort natin, yung sarili natin, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na sumunod sa inyo. At ito po yung sinabi ng Panginoon, katulad ng pinag-aralan natin. Ang sino mga nagsisikap na magkaroon ng buhay ay mawawalan nito. Pero kung mawawala yung buhay natin, lahat ng meron tayo para sa Panginoon ay magkakaroon nito. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, salamat sa araw po na to. Salamat, Lord, sa inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo, pagpapaalala at pagbibigay ng warning sa amin, Panginoon. Na kung gusto po namin sumunod sa inyo, O Diyos, kailangan po namin, Lord, na itakwil yung aming mga sarili. Itakwil, i-deny yung mga bagay na alam namin meron kami para sa inyo, para sa pagsunod sa inyo. Maging ito man ay mga relasyon na alam namin hindi nakalulugod sa iyo. Maging ito man, Panginoon, ay mga isipan or thinking, mga mindset na hindi po nakalulugod sa inyo, Panginoon. And even, Lord, kahit mga bagay na alam namin na kumukuha ng inyong umaagaw sa relasyon po namin sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin namin na tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisuko namin to sa inyo, O Diyos. Pasanin yung aming krus at sumunod sa inyo. Lord, minsan tingin namin madaling gawin, kaya namin gawin. Pero Lord, pag nandun na kami, nakikita namin na ang hirap po palang gawin tong mga bagay na to. Nakikita namin, Panginoon, na ang hirap madalas mag-sacrifice, mahirap madalas sumunod.
Dahil minsan, Lord, napapangunahan kami ng mga bagay sa mundo na to na nakikita namin, Lord, na mas promising yung mga bagay sa mundo na to, Panginoon. Minsan, mas gusto namin piliin yung mga bagay na pang sarili namin kaysa mga bagay na patungkol sa inyo. Maging pagsunod sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Dalangin namin, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa lahat ng makakarinig ng mensahe na to, O Diyos, Lord, buksan niyo po yung mga isipan namin na yung tunay na kahalagahan, Panginoon, ng buhay namin ay hindi lang yung mga material na bagay sa mundo na to. Hindi yung mga degree, hindi yung pera, hindi yung mga bagay na pwede namin ma-achieve, or even, Lord, yung mga ari-arian na pwede namin makuha. Pero yung tunay na kahulugan or halaga ng buhay namin, Panginoon, ay yung makilala ka, manampalataya sa inyo, sumunod sa inyo, Panginoon. At katulad ng sinabi ni Paul, kahit maging sacrificial offering kami, Panginoon, na ibubuhos para sa lahat. Pero ito po'y ayon sa inyong kalooban, at ito po'y ayon sa pagsunod po sa inyo. Dalangin namin, Lord, na magawa po namin ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At alam namin, Lord, hindi naman mahirap din na sumunod sa inyo, manampalataya sa inyo, lalo na po sa panahon namin, Panginoon, dito po sa bansa namin. Kahit po kinikilala kami na only Christian nation sa Southeast Asia, pero Lord, alam namin karamihan sa amin hindi pa totally nananampalataya sa inyo. At kung meron man pong mga nananampalataya sa amin, sinasabi namin na kami Kristiyano o mananampalataya, hirap din po kami sumunod sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami, Panginoon. Katulad ng panahon na to, Panginoon, salamat, Lord, sa bawat isa na narito. Bagamat hindi komportable na kami mababasa ng ulan, bagamat sakripisyo, Panginoon, sapagkat yung mga daraanan namin, yung iba po, baha, lubog sa tubig. Pero Lord, salamat po sa bawat isa na narito. At sa bawat isa na ginagamit niyo po, Panginoon, patuloy po kami nagpupurit at nagpapasalamat. At dalangin ko po, Lord, kung meron man po rito, Panginoon, na nais sumunod sa inyo, Lord, ikaw po yung magbigay sa amin ng pagnanasa. Desire, Panginoon, lakas, hindi lang isipin, kundi Lord, gawin kung ano po yung inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa araw na to, at patuloy dalangin namin, Lord, kahit sa mga manonood nito sa online na, Lord, ma-realize namin, makita namin na ang pinakamahalaga po sa buhay namin na to, Panginoon, ay ikaw po, na aming Diyos at aming Panginoon. Salamat, Lord, sa araw po na to, patuloy ka namin pinupulit na salamatan. Tumihiling kami, Panginoon, sa pananambahan namin hanggang mamayang hapon, sa fellowship, Lord, or paging sa pagpunta namin sa balagtas. Lord, tumihiling po kami ng maayos sa panahon, Panginoon. At Lord, kung hindi man po, Panginoon, dalangin namin, Lord, nilagay niyo po sa amin yung lakas, Panginoon, na sumunod po sa inyong kalooban. Kahit ano man po yung maranasan namin, ano man po yung mangyari sa amin, Panginoon, Lord, magawa namin kung ano po yung nais niyo po, na alam namin na kalooban niyo. Salamat, Lord, patuloy ka namin pinupurit, pinasalamatan. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, si Pastor, sinabi pupunta ng Balagtasan,